meron din tayong comment from Ryan. Ito yung sabi niya, "Hello po ate, first time traveler po ako papuntang Vietnam. Online ESL teacher po ako. Tapos nag-invite po yung businessman kong student na mag-visit sa kanya sa Vietnam at sagot na niya lahat. I also met him personally last March. Nag-visit siya sa Pinas looking for import rice buyer sa Pinas. Naging close po kami kasi di masyado malayo yung age gap tapos parehas kaming mahilig sa sports. Ngayon gusto lang niya ipakita sa akin yung rice factory niya sa Vietnam para ma-explain ko raw ng maayos yung company profile niya sa mga clients or buyers niya pagbalik ko dito sa Pinas. Paano po ba makapasa sa Bureau of Immigration interview?" Hello Ryan, salamat sa comment mo. Paano nga ba makapasa sa Bureau of Immigration interview or inspection? So Ryan, I suggest na mag-provide ka or humingi ka ng sponsorship letter doon sa student mo. And then, mas okay na naka-indicate doon sa sponsorship letter na, ayun nga, siya yung susuporta sa travel mo and then ini-invite ka niya doon, yung reason kung bakit, and short summary kung paano kayo nagkakilala. So, kung ilang days man yung duration of stay mo sa Vietnam, for example, 1 week ka lang doon or 3 days or 5 days, ganun. So, I think sponsorship letter is enough. Pero kapag magstay ka doon ng matagal, like for example, 2 months, 3 months, ganun, 1 month, di ba? So, baka hanapan ka na ng affidavit of support sa Philippine Immigration. So, hindi ko lang din talaga sure. Posible din na kahit na 1 week ka lang sa Vietnam or 5 days, ganun, posible din nahanapan ka ng affidavit of support. So, hindi ko lang sure kung sapat na ba yung sponsorship letter. And syempre, mag-provide ka din ng proof na magkakilala kayo. For example, proof na student mo siya. Pwede kang mag-provide ng conversation nyo. Mga short conversation lang as proof na magkakilala talaga kayo. And kung meron man kayong picture together, na kasi 'di ba sabi mo nag-visit na siya sa Pilipinas and nag-met na kayo sa Pilipinas, then kung meron kayong picture together, mas okay din. So, yun lang din naman yung hahanapin ng Philippine Immigration, yung mga na-mention ko sa video ko na yung mga possible requirements sa mga magtuturist. Ganun lang din naman yung dapat mong i-provide, and of course, magdadepende din sa country of destination mo kung ano-ano ba yung mga requirements na kailangan. For example, sa Vietnam, so, mag-search ka lang din kung ano ba yung mga requirements para mag-tourist sa Vietnam. And then, yun lang yung dalhin mo. And then, ayun nga, mas okay na meron kang sponsorship letter or affidavit of support na galing sa student mo kasi sabi mo siya yung sagot niya lahat ng travel expenses mo. So, possible kasi nahanapin yun sa Philippine Immigration. And then, syempre, magdala ka din ng proof mo na ESL teacher ka online. Kasi parang yun na yung strong ties mo na babalik ka pa talaga sa Pilipinas kasi meron kang work, di ba? So, Ryan, kung ano man yung mga question ng Philippine Immigration sa'yo, for example, tatanungin ka kung paano ba kayo nagkakilala. So, sagutin mo lang na student mo siya, ganito, di ba? And then, kung tatanungin ka din kung anong gagawin mo doon sa Vietnam, then, itong comment mo actually is okay na to na isagot sa Philippine Immigration. Kung totoo naman talaga, then, hindi mo kailangan na kabahan or matakot kasi meron naman tayong karapatan na mag-travel. And then, ayun nga, mag-provide lang talaga tayo ng tamang mga travel documents kung ano man yung purpose ng travel natin. Yung sekreto talaga sa Philippine Immigration ay dapat honest po tayo sa mga isasagot natin sa tanong nila. Kung ano man talaga yung purpose of travel natin, then yun lang din po talaga yung isasagot natin. And syempre, i-provide talaga natin yung mga posibleng documents na hahanapin sa Philippine Immigration, lalo na kapag sponsored yung travel natin. Sana nasagot ko tong question mo, Ryan. And kung meron ka pang questions or clarifications, i-comment mo lang.